Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2211, Guzuan Tian. Nawala ang magaan na kurtina sa palibot ng plataporma ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Si Guzuan Tian at ang siyam na iba pang malalakas na cultivator ay lumakad patungo sa entablado nang lumitaw ang mapang apang mga enerhiya. Binuksan ni Linfang at ng iba ang kanilang mga mata. Hindi nila akalain na pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, ang 10 shrine ay magpapadala ng malalakas na cultivator upang labanan sila. Si Kung Ming ay mukhang solemna at magalang. Pinagdikit niya ang mga palad niya na parang walang makakaapekto sa kanya. Pinalibutan siya ng mga gintong ilaw at nagsimula siyang mag-awit ng mga mantras sa kanyang kahangahangang boses na bama. Matalim ang ekspresyon ni Chu Chun Kyu at naglabas siya ng mga enerhiya. Napakalakas ng kanilang mga kalaban. Napakahirap makipaglaban sa kanila. Hindi muna ako nakatapos, kaya ngayon ay isa na namang pagkakataon upang humanga ang buong kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Zhou Rongman, nakangiti nang makita niya ang lahat ng ito. Kung nagawa niyang sirain ang mga taong ito, hahangaan siya ng lahat. Kahit sa ganoong sitwasyon ay nakangiti siya. Ang anim na iba ay namangha. Mga henyo sila, natapos sila sa Top 10 Nanograms Meeting of the Continent of the Nine Clouds, marami silang pinagdaanan para makamit ito. Tumahok sila sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap upang maging mas malakas, at sumali sa isang dambana. Ang mga henyong ito ay mula sa mga shrine, kaya ang mga laban ay magiging lubhang mahirap. Walang pinigilan ang manghuhula, mukhang hindi siya natinag. Nagulat ang karamihan, ngunit sa parehong oras, naunawaan ng ilang tao na hindi mapigilan ng manghuhula ang malalakas na cultivator mula sa 10 iba't ibang dambana. Gayunpaman, ano ang kanilang mararamdaman kung alam nilang ang mga pinuno ng lahat ng dambana ay sabay-sabay na umiinom ng tsaa? Gusto ko ang isang ito. Ang 10 malalakas na cultivator ay nakatayo sa kalagitnaan ng hangin. Ang isa sa kanila ay nakaturo kay Linfang. Nakasuot siya ng itim na robe na kamakaway sa hangin. Mukha siyang demonyo at nakatitig kay Linfang gamit ang kanyang itim na mga mata. Magaling. Alam mo ang ilang mga diskarte ng Saint, at ikaw ay unang niranggo. Ipakita mo sa akin kung gaano ka talaga kalakas. Sabi ni Guzuan Tian, na nakatitig kay Linfang sa malamig na pananabik. Tumingin pabalik si Linfang kay Guzuan Tian, habang may lumitaw na itim na sibat sa kamay ng isa. Ito ay puno ng demon intent na pumipintig sa paligid nito. Madali itong pumatay ng tao. Ang kanyang mga demonyong enerhiya ay napakalaki at idiniin si Linfang. Mukha siyang isang mapagmataas, agresibo, at mayabang na demonyong haring Panginoon. Ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang mga henyo ng Demon Shrine. Sabi ni Linfang na naglabas ng sariling layunin. Isang dambuhalang itim na demonyong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Tumapag si Wo Xingzi sa harap ni Jiu Linghuang. Inilabas ni Jiu Linghuang ang kanyang apoy na si Qi. Si Wo Xingzi ay isang Fire Master, matako niyang tiningnan si Jiu Linghuang. Ang apoy ni Jiu Linghuang ay maaaring makatulong sa kanya na maging mas malakas. Ang iba pang malalakas na cultivator mula sa iba pang mga shrine ay dumaong din sa harap ng kanilang mga kalaban. Sa ilang segundo, ang hangin ay humuhuni sa lakas. Gaano kalakas? Bulong ng mga kalahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds nang makita nila ang mga taong iyon, kabilang si Linfang. Hawak ni Guzuan Tian ang kanyang demonyong sibat at naglalakad patungo kay Linfang. Sa kanyang likuran, isang anino ng demonyo ang lumitaw at umungal ng malakas. Kamukhang kamukha niya ito. Palakas ng palakas ang demon energies niya. Ang lakas ng demonyo ay nagiging mas malakas habang siya ay naglalakad pasulong. Pagmamasid ng mga taong nanonood kay Guzuan Tian. Nauna si Linfang sa meeting, kaya maraming tao ang nakatutok sa kanyang laban. Marami sa mga taong iyon ang nakakatakot kay Guzuan Tian. Naglabas si Linfang ng isang espada ng Holy Spirit, na nag-alis ng panggigipit ng demonyo, at umuugong ng galit. Biglang bumilis si Guzuan Tian, mas maraming demonyong anino ang lumitaw at nagsasapawan. Ang sibat ng nakakatakot na hari ng demonyo ay biglang umusad, ang mga enerhiya ng demonyo ay nag-uugnay. Ang mga anino ng demonyo ay lahat ay may hawak na mga sibat at pinalapot, na nagtutulak pasulong ng may hindi matitinag na kalooban. Ang mga enerhiya sa mga sibat ay nakamamatay. Naramdaman ni Linfang ang agresibong vortex na mga enerhiya na umiikot patungo sa kanya. Bigla siyang humakbang at itinaas ang kanyang dambuhalang espada. Ang matulis na lakas ng sandata ay tumaas hanggang sa kalangitan. Ang sibat ay bumagsak sa espada, at ang hangin ay nagsimulang manginig. Naglabas si Linfang ng mas maraming lakas sa pamamagitan ng kanyang mga braso at inilagay ang mga ito sa espada. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang lakas, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pressure. Napakatigas ng sibat ng kanyang kalaban. Pahinga. Galit na sigaw ni Guzuan Tian. Nanginginig ang kanyang sibat. Naramdaman ni Linfang na mabilis na papalapit sa kanya ang hari ng demonyo. Asar. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang tinig ay nagdulot ng mga soundwave sa isang alon ng kapangyarihan. Nagsimulang mag-crack ang hari ng demonyo. Gumagundong ang mga cosmic energies, na ikinagulat ng lahat. Nakakatakot. Hindi nakakagulat na si Linfang ang unang natapos, ang kanyang lakas ng soundwave ay nakakatakot. Ngunit si Guzuan Tian ay kakilakilabot din. Ang kanyang sibat ay patuloy na umuunlad.
Kung hindi ganoon kalakas si Lin Feng, namatay na siya agad. Hinuhusgahan ng mga nanonood. Si Guzuan Tian ay isang henyo ng Demon Shrine, isa sa kanilang pinakamahusay na mga emperador. Ang mga taong hindi nakakilala sa kanya noon ay maaalala ang kanyang pangalan. Mayroong napakalakas na mga cultivator sa lugar na iyon. Ang mga tao ay namangha nang makita nila ang ikalawang alon ng mapanirang enerhiya. Ang demonyong si Guzuan Tian ay bumulalas. Tulad ng inaasahan, ang una ay talagang malakas. Siya ay humakbang pasulong, na sinamahan ng mas maraming kulog ng mga enerhiya sa labanan. Marahas na yumanig ang lupa. Ang kanyang lakas ay umaalingaw-ngaw, at ang kanyang lakas ay biglang tumaas. Ang kanyang sibat ay nahati at naging 12 sibat, lahat ay bumaril kay Lin Feng ng sabay-sabay. Bawat sibat ay tila isang itim na dragon, umaatungal na sabik. Ang tunog lamang ay maaaring pumatay ng mga mahihinang tao. Sa Godly Cloud City, may sumigaw na galit na galit. Naramdaman niyang sisabog na ang ulo niya dahil sa sound waves. Gaano nakakatakot. Maraming tao ang naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga at ang kanilang mga puso ay tumibok ng husto. Paano malalabanan ni Lin Feng ang gayong mga pag-atake? Nagtataka ang maraming tao. Si Lin Feng ay naging itim at bumaril pasulong bilang tugon. Muli niyang itinaas ang dambuhalang espada sa kanyang harapan. Sumigaw si Lin Feng na parang dragon, na nagpang-inag sa lupa. Nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang mga sibat, ngunit hindi lahat. Pahinga. Muling sumigaw si Lin Feng. Isang napakalaking palakol ang lumitaw sa kanyang harapan, at ipinagpatuloy ang pagdurog sa mga sibat. Pinuno ng armaschi ang hangin. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang dambuhalang espada para pilitin si Guzuan Tian pabalik. Phew! Hindi ko akalain na magsisimula ang ganitong mga labanan pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Maraming tao ang nagkayam ng kanilang mga kamao. Lin Feng. Mukhang kinakabahan si Qing Feng. Kahit na patuloy na pinipilit ni Lin Feng si Guzuan Tian pabalik, si Guzuan Tian ay napakalakas. Ang kanyang sibat ay naglalaman ng nakakatakot na lakas. Kahit si Lin Feng ay natagpuan siyang napakalakas. Si Hao Qinglin at ang iba ay mukhang kinakabahan din. Gaano kalakas? Malakas si Guzuan Tian, ngunit ganoon din si Jin Xingzi at ang iba pa. Lahat sila ay walang katulad na cultivator sa mga emperador. Ngayon napagtanto nila na may mga taong mas malakas pa kaysa sa mga nakilahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Ang mga henyong iyon mula sa mga dambana ay hinamak ang lahat. Brother. Nakatitig si Yao Yao sa kanyang kapatid na si Jiuling Huang, ang unang guro ng Red Clouds. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit ang mga pag-atake ni Wo Xingzi ay nakakatakot. Brother Lin Feng, sana walang mangyari sa iyo. Tumingin si Yao Yao kay Lin Feng. Nang makita niyang maayos si Lin Feng, huminga siya ng malalim, ngunit ang kanyang kapatid na si Jiuling Huang ay nasa panganib na ngayon. Siya ay inapi, at ang iba pa, tanging sina Kong Ming, Xu Chunqiu, at Zhou Rongman lamang ang nakalaban sa kanilang mga kalaban. Gayunpaman, imposibleng masabi kung sino man sa kanila ang makakatalo sa kanilang mga kalaban, dahil hindi pa ginagamit ng mga mandirigma ang kanilang buong lakas. Nakatitig si Guzuan Tian kay Lin Feng, ang kanyang mga mata ay parang dalawang madilim na kuweba. Ang unang cultivator ng pulong ng kontinente ng siyam na ulap ay hindi nabigo. Humanda na gamitin ang buong lakas mo ngayon. Hindi sapat ang ginawa mo hanggang ngayon. Malamig na sabi ni Guzuan Tian. Siya ay naiinip. Nakita niya ang pasabog na labanan ni Kong Ming at Lin Feng. Hindi niya alam kung gaano talaga sila kalakas, ngunit may tiwala siya sa sarili at naisip niyang madali niya itong matatalo. Kumbinsido pa siyang kaya niyang talunin ng iba pang mga henyo ng shrines. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2212, Shrine at Massacre. Pinanood ni Lin Feng si Guzuan Tian. Isa pang demonyong hari ang lumitaw sa likod ni Guzuan Tian. Pagkatapos nito, kumikinang ang mga ilaw ng demonyo. Nakita ni Lin Feng ang katawan ni Guzuan Tian na nahati sa siyam na anino ng demonyo. 5 ang nasa ibaba, 3 sa gitna at 1 sa itaas, siyam na hari ng demonyo. Isang malakas na demonyong si Qi ang patuloy na lumalabas sa kanila. Mukha siyang walang katulad na manlalaban ng demonyo. Isang alon ng mga demonyong enerhiya ang kumawala mula sa kanya. Ang demonyo ay mukhang sobrang mayabang. Naging mapangapi ang kapaligiran. Naglabas si Lin Feng ng walang katapusang dami ng Holy Spirit at binago ang lakas ng Sky Absorbing. Siyam na salita ang nagsimulang lumutang sa paligid niya. Isang sinaunang at mapang-apeng Qi ang pumuno sa hangin habang siya ay nahahati sa 3 silweta. Hindi kayang maging pabaya ni Lin Feng sa harap ng isang henyo ng isang shrine. Ipakita mo sa akin kung gaano kakalakas. Ang siyam na demonyo ay bumaril kay Lin Feng, lumalabas sa kanila ang lakas ng pagsabog. Sabay-sabay na itinaas ng siyam na demonyo ang kanilang mga kamay at nagbuga ng galit na galit. Pareho sila ng mga galaw, at ang kanilang lakas ng pagsabog ay patuloy na tumataas. Si Lin Feng ay mukhang malamig at nakahiwalay. Ginamit niya ang kanyang banal na kamao at umungal. Lumakas ang lakas na sumisipsip ng sinaunang kalangitan. Isang dambuhalang Holy Fist ang bumangga sa Holy Punch. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay sumabog. Mukhang nasasabik si Guzuan Tian. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay, at ang nakakatakot na lakas ng demonyo ay patuloy na gumagalaw patungo kay Lin Feng.
Gusto niyang sirain si Lin Fang. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at naglabas ng matayog na lakas ng espada. Isang dambuhalang espada ang gumuhit sa kalangitan at winasak ang dambuhalang kamay ng demonyo. Talagang malakas si Lin Fang. Laban sa lahat ng inaasahan, makakalaban niya si Gu Zuantian. Pero iniisip ko kung gaano kalakas si Gu Zuantian. Ang mga tao mula sa shrines ay maaaring lumaban gamit ang maraming iba't ibang paraan. Ang mga tao mula sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay hindi lahat katulad ni Lin Fang. Si Jiuling Huang ay may mga pakpak ng Vermilion Bird. Siya ay mula sa isang shrine, at hindi siya maaaring mas mahina kaysa kay Gu Zuantian. Lumitaw ang apoy sa kanyang mga kamay, mukhang buhay. Inatake ni Jiuling Huang ang apoy na gumagalaw patungo sa kanya gamit ang apoy, ngunit nakakagulat, ang kanyang apoy ay agad na nawala. Mamatay. Sigaw ni Jin Xingzi sa sandaling iyon. Ang kanyang apoy ay naging fire mace, mukhang mas nakakatakot. Gusto niyang durugan ang kanyang kalaban. Si Jiuling Huang ay naglabas ng mas maraming apoy, na tila sumasayaw sa hangin sa paligid niya. Ang apoy ay naging isang nakakatakot na sandata ng apoy. Siyam na nakakatakot na sinag ng liwanag ang sabay na bumagsak sa fire armor, ngunit hindi ito tumagos. Malamig na ngumiti si Jin Xingzi. Inihagis niya ang sarili kay Jiuling Huang at nagpakawalan ng mas maraming apoy. Tumagos ang apoy sa fire armor ng Jiuling Huang at nagsimulang hamina ang armor. Maraming apoy din ang lumabas mula sa fire mace ni Jin Xingzi at pinalakas ang kanyang mga pag-atake. Nang makita iyon ng mga tao, nanigas ang kanilang mga mukha. Si Jin Xingzi ay may katawan ng apoy, kaya niyang maubos at masipsip ang apoy ni Jiuling Huang. Kaya niyang sumipsip ng siyam na apoy ni Jiuling Huang. Ano ang magagawa ni Jiuling Huang laban doon? Nasa panganib si Jiuling Huang. Ang daming tao nang makakita sila ng puyo ng tubig sa paligid ng fire armor ni Jiuling Huang. May sumisipsip sa kanyang apoy. Kasabay nito, tumakas ang kanyang siyam na apoy at bumalik sa katawan ni Jiuling Huang. Hindi maaaring hayaan ni Jiuling Huang na ang kanyang siyam na apoy ay lumayo sa kanya, kung hindi ay nawala ang kanyang buong depensa. Kapag nasa labas na ang kanyang siyam na apoy, maaaring lamunin ng kanyang kalaban. Hindi kayang mawala ni Jiuling Huang ang kanyang apoy. Bumalik. Naramdaman ni Jiuling Huang ang panganib. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Naalala niya ang kanyang apoy sa kanyang katawan. Umiikot ang apoy sa paligid niya. Siyam na apoy ang kumikinang sa kanyang katawan. Ang apoy ng kanyang kalaban ay hindi pa rin makatusok sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bumagsak ang fire mace ni Jin Xingzi sa katawan ni Jiuling Huang. Isang nakakatakot na apoy na maaaring magpasabog ng anumang bagay ang dinumba ang mahahalagang organo ni Jiuling Huang. Siniil ng apoy na iyon ang kanyang lakas. Slash, slash. Si Jiuling Huang ay umungol sa sakit at umubo ng dugo at apoy habang siya ay itinapon. Hindi na siya makatayo ng tuluyan. Isang nakakatakot na apoy ang naninira sa kanyang katawan. Parang ang apoy ng kanyang kalaban ay nagtanim ng mga buto ng apoy sa kanyang katawan. Ipinikit ni Jiuling Huang ang kanyang mga mata. Ginalaw niya ang kanyang panloob na apoy patungo sa mga buto ng apoy na iyon. Kinailangan niyang alisin ang mga ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ngumiti ng masama si Jin Xingzi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Jiuling Huang. Isang henyo ng kontinente ng siyam na ulap. Siya ay isang henyo mula sa isang shrine. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Siya ay pinili, napili, at inalis ng maraming beses sa iba't ibang mga kaganapan sa kanyang buhay. Dumaan din siya sa mga nakakatakot na labanan at nakapatay ng maraming tao. Isa siya sa 3 pinakamalakas na emperador ng Fire Shrine, isang pangunahing disipulo ng Fire Shrine. Isa siyang mahalagang elemento ng Fire Shrine. Karamihan sa mga tao sa parehong antas, ay masyadong malayo sa likod upang mahuli. Nako, gustong patayin ng malakas na cultivator ng Fire Shrine si Jiuling Huang. Protest ng karamihan. Maraming tao ang nakasimangot. Ito ay ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, at ngayon ito ay magiging isang patayan. Hindi lang ang malakas na cultivator ng Fire Shrine. Gusto din ng ibang mga henyo mula sa shrine na patayin ang mga kalaban nila. Tinawag ng mga tao. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso habang nakatingin sa malayo. Hindi nila akalain na mangyayari ang ganoong bagay. Ling Huang. Hinatak ni Ruyo ng mahabang mukha. Paano ito naging posible? Ano ang nangyayari? Si Yao Yao ay mukhang labis na kinakabahan at ang kanyang mukha ay namumuta. Napaawang ang bibig niya habang kagat-kagat ang labi niya at lumabas ang dugo. Binuksan ni Jiuling Huang ang kanyang mga mata. Nasusunog siya at nakatitig sa kanyang kalaban. Napakalakas ng apoy. Ito ay magiging akin at ako ay masisira sa Dichi Layer. Sabi ni Jin Xingzi, na mata ko na nakatingin sa apoy ni Jiuling Huang. Ang ganoong uri ng apoy ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Inihagis niya ang sarili kay Jiuling Huang, nangunguna sa daan ang kanyang fire mace. Hindi lamang na-control ni Jiuling Huang ang lakas ng apoy. Maaari rin siyang magsagawa ng mga pag-atake ng kaluluwa. Gayunpaman, sinubukan na niya ang mga ito at wala silang silbi laban kay Jin Xingzi dahil nagawa silang apihin ng huli. Si Jiuling Huang ay nabalisa. Tumagos ang apoy ni Jin Xingzi sa kanyang katawan. Hindi man lang ito hinaranggan ni Jiuling Huang. Ginamit niya ang dalawang kamay para hawakan ng apoy at apoy ng galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata.
Art. Sumigaw si Jiuling Wang ng mapanghamon. Nakapapasong mainit na cheers. Siya ay naging karagatan ng apoy at itinapon ang sarili sa ulo ni Jin Xingzi. Nagulat si Jin Xingzi. Binuksan niya ang kanyang mga mata at pinabalik-balak ang pagluwa ng isang ibong apoy. Gusto niyang sumipsip ng apoy ni Jiuling Wang. Gayunpaman, ang apoy ni Jiuling Wang ay patuloy na pumuputok. Si Jin Xingzi ay namangha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang sarili mula sa pag-atake ng apoy, tumalon pasulong habang ang kanyang sariling apoy ay sumugod sa kalangitan. Nawala siya sa apoy at muling nagpakita sa ibang lugar. Hindi man lang niya sinubukang bawiin ang kanyang fire mace. Nagawa niya akong saktan. Isip ni Jin Xingzi. Nakatitig siya sa sarili niyang mga kamay. Sila ay nasunog na itim, nasunog ng apoy ni Jiuling Wang. Hinatak niya ang mahabang mukha at tinitigan si Jiuling Wang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Isang nakakatakot na apoy ang bumangon at pinalibutan siya. Namutla ang mukha ni Jiuling Wang. Gusto talaga siyang patayin ni Jin Xingzi. Nawala si Jin Xingzi sa kinaroroonan niya at naging anino ng apoy. Ikanaway ni Jiuling Wang ang kanyang mga kamay at pinalamuok ang siyam na nakakatakot na apoy sa nagliliyab na impyerno. Kahit nasunog ang mga kamay, nagawa pa rin ni Jin Xingzi na sirain ang apoy at pagkatapos ay ibinagsak muli ang sarili kay Jiuling Wang. Nagkaroon ng pagsabog ng impact, at muling itinapon si Jiuling Wang, umuubo ng dugo. Siya ay malubhang nasugatan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, napaungol si Mara sa sakit. Isang pag-atake ng yelo ang bumagsak sa kanyang katawan. Nagkaroon siya ng impresyon na siya ay magiging isang ice statue. Nais siyang patayin ng cultivator ng shrine. Sa 10 henyo ng pulong ng kontinente ng siyam na ulap, 2 ang nasugatan. Nasa panganib sila. Sumimangot ang karamihan, nanigas ang mukha. Napansin din ni Lin Feng, na lumalaban kay Gu Zuantian, na lumalala ang sitwasyon sa paligid niya para sa iba pang mga kalahok sa pulong. Galit na galit ang itsura niya. Hindi ka nandito para makipagpalitan ng kuro-kuro sa paglilinang, wala ka rito para ikumpara ang sarili mo sa amin. Nandito ka para patayin kami. Ang malalakas na cultivator ng mga dambana ay dumating upang pumatay. Malamig na sabi ni Lin Feng. Isang sinaunang puno ang lumitaw. Naglalaman ito ng mga enerhiya ng 10,000 bagay ng paglikha na nagliliwanag sa hangin. Pinipot niya ang lakas ng demonyo, sumigaw, at gumamit ng demon punch attack. Kumalat ang mga dagandong, at nanginag ang langit. Mabilis siyang kumilos at lumapag sa tabi ni Jiuling Wang. Malamig niyang sinabi, kung mayroon kang Great Imperial Weapons, gamitin ang mga ito. Hindi na kailangang maging maawin. Hindi sila naririto para makipagpalitan ng pananaw sa paglilinang. Tubos na naunawaan ni Lin Feng na ang kanilang Great Imperial Weapons ay malamang na hindi kasing lakas ng mga miyembro ng shrines, ngunit sila ay nasa panganib, kailangan nilang gumamit ng mga armas. Last resort na nila yun. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2213, panganib. Ang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay may malubhang ekspresyon. Sumang-ayon sila kay Lin Feng. Ang mga henyo mula sa mga dambana ay wala doon upang makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang, naroon sila upang patayin sila. Hindi na nila kailangang maging maawin. Kung sila ay naroon upang makipagpalitan ng mga pananaw sa cultivation, sila ay tumigil sa pakikipaglaban pagkatapos talunin ang kanilang mga kalaban, ngunit si Jiuling Wang ay natalo na, at ang kanyang kalaban ay patuloy na umaatake sa kanya. Napansin ng lahat na ang mga taong ito ay hindi naruroon upang makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang, ngunit upang pumatay. Si Gu Zuantian ay namangha. Si Lin Feng ay nababaliw at may espesyal na puno sa loob ng kanyang katawan. Galing siya sa isang shrine, hindi niya alam na ang punong ito ay mula sa Godly Wood Valley ng Dark Knight Region, isa itong Heavenly Grace Ancient Tree. Sinuntok siya ni Lin Feng at pinalipad siya. Galit na galit siya. Tumingin siya kina Lin Feng at Jiuling Wang. Pagkatapos, tumalon siya at dumaong sa likod ni Lin Feng at Jiuling Wang, habang nasa harap nila si Wo Xingzi. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa hangin. Napakagaling. Wo Xingzi, laro tayo, tingnan natin kung sino ang unang makakapatay sa kanila. Sabi ni Gu Zuantian kay Wo Xingzi. Ang mga mata ni Wo Xingzi ay puno ng apoy. Bumalik na sa kanyang mga kamay ang kanyang fire mace. Malamig niyang sinabi, iyon nga ang gusto kong gawin. Papatayin ng dalawang lalaking iyon sina Lin Feng at Jiuling Wang, napakalupit niyan. Nanginginig ang mga tao. Maraming tao ang galit na galit. Si Lin Feng at ang iba pa ay ang pinakamalakas na henyo ng kontinente ng siyam na ulap. Marami silang pinagdaanan para maabot ang tuktok ng ranggo ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ngayon ang mga dambana ay nagpadala ng kanilang sariling mga henyo upang salakayin sila ng sorpresa at patayin sila. Iyon ay hindi makatarungan sa lahat. Ang grupo ng mga bastard na iyon ay mga pangunahing disipulo sa shrines. Tikas talaga silang malakas. Kung si Lin Feng at ang iba ay nagpractice ng cultivation sa isang shrine sa mahabang panahon, tiyak na mas malakas sila kaysa sa kanila. Nakarating sila sa pinakatuktok ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, kailangan lang nila ng mas maraming oras para maging walang kapares na cultivator. Ayaw ng mga shrine na lumakas sila. Maraming tao ang nagalit.
Ang mga dambana ay nagsanib kamay at inaatake ang mga henyo ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Isinugo nila ang kanilang mga pangunahing disipulo sa itaas nito. Ang 10 shrine ay masyadong malupit. Galit na galit ang sigaw ng ilang tao sa Godly Cloud City. Maging ang mga nasa labas ng battle stage at naalis na noon ay galit na galit. Gayunpaman, ano ang magagawa nila? Wala. Hindi nila kayang labanan ang mga henyo ng shrines. Para sa malalakas na cultivator ng mga dambana, ang mga naalis ay maliliit na insekto. Ang mga henyo mula sa mga dambana ay gustong patayin ang nangungunang 10 cultivator ng pulong ng kontinente ng Siyam na ulap. Natural na madali nilang mapatay ang mga naalis noon. Gayunpaman, hindi naintindihan ng karamihan kung bakit nagsanibsani ang mga dambana upang salakayin ang mga henyo ng pulong. Dahil ba sa Fortune Shrine? Pagkatapos ng lahat, ang 10 tao na iyon ay dapat na maging mga disipulo ng Fortune Shrine. Sa sandaling iyon, kinasuhan ni Gu Zuantian at Wo Xingzi sina Lin Feng at Jiu Linghuang. Ang mga enerhiya ng apoy at demonyo ay magkakaugnay. Si Gu Zuantian ay napapalibutan ng mga ilaw ng demonyo at si Wo Xingzi ay hawak ang kanyang fire mace. Nais nilang patayin ang kanilang mga laban. Malamig silang tiningnan ni Lin Feng. Sinabi niya kay Jiu Linghuang. Jiu Linghuang, harangan ang pag-atake ni Gu Zuantian at sasalakayin ko ang lalaki mula sa Fire Shrine. Si Wo Xingzi ay hindi pa lumalaban kay Lin Feng, ngunit nakipagpustahan siya kay Gu Zuantian. Gusto nilang patayin muna sina Lin Feng at Jiu Linghuang. Gagamitin ni Lin Feng ang pagkakataong iyon para sorpresa siyang atakihin. Sige, mayroon akong Great Imperial Weapons. Gagamitin ko sila para pigilan siya, ngunit ang mga taong ito ay mula sa shrines at malamang na mayroon din silang malalakas na Great Imperial Weapons. Kung gagamitin nila ang mga ito, mamamatay tayo. Sagot ni Jiu Linghuang. Kaya naman hindi siya naglabas ng kahit anong Great Imperial Weapon, dahil malamang na may mas malalakas na sandata ang mga miyembro ng shrines. Walang pagpipilian. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mamamatay tayong lahat dito. Sabi ni Lin Feng. Lahat sila ay telepathically, ang usapan ay tapos na sa isang iglap. Naglabas siya ng nakakatakot na dami ng hangin at walang laman na kosmikong enerhiya sa paligid niya at hinarap si Wo Xingzi. Naghahanda ka na bang tumakas? Sabi ni Wo Xingzi, na malamig na nakatitig kay Lin Feng. Ang ganoong uri ng wind cosmic energy ay mabuti para sa mabilis na paggalaw. Masyadong maliit ang larangan ng digmaan. Tumingin siya kay Lin Feng na parang nakatingin sa biktima. Ang apoy sa fire mace ni Wo Xingzi ay naging mas siksik. Sa wakas, ngumiti siya ng malupit at sinabi, tingnan natin kung gaano kalakas ang nauna. Sumulong siya kay Lin Feng. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang fire mace at ipinagpatuloy ang pagkondensing ng apoy dito. Itinaas ni Linghuang ang kanyang mga kamao at sumuntok. Ang isang malakas na hangin ay nagsimulang sumisigaw habang ang mga enerhiya ay pinawi ang kalangitan. Mas maraming apoy ang lumitaw sa mga mata ni Wo Xingzi. Tumakbo siya patungo kay Lin Feng nang walang pag-aalinlangan. Lalong lumakas ang apoy niya. Kung ang apoy na iyon ay tumagos sa katawan ni Lin Feng, hindi ito kakayanin ng kanyang pisikal na katawan. Maging si Jiu Linghuang ay nasugatan ng husto, kahit na siya ay mula sa isang pamilya ng apoy. Dang! Umalangaw ang isang kaldero at bumaril patungo kay Wo Xingzi. Umikot ang mga nakamamatay na ilaw sa paligid nito. Nag-condense si Lin Feng ng lakas hanggat kaya niya sa loob para salakayin ang kaluluwa ni Wo Xingzi. Ang mga death sound wave ay nagsimula na ring pumutok. Ang lahat sa paligid ng kaldero ay amoy kamatayan. Dang! Muling tumunog ang kaldero. Si Wo Xingzi ay hindi malayo sa kaldero, ngunit ang kanyang katawan ay naging itim, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. May impresyon siyang madudurog siya. Ang layunin ng kamatayan ay tumama sa kanya at nasunog sa kanyang apoy. Naglabas si Lin Feng ng mga death sword. Ang kanyang layunin sa kamatayan ay napakalakas. Gumalaw siya tulad ng hangin, nakakatakot na mabilis, lumilitaw sa harap ni Wo Xingzi sa isang kisap mata. Sinisikap ni Wo Xingzi na alisin ang lakas ng kamatayan na umaagnas sa kanyang katawan. Nang makita niyang lumitaw si Lin Feng sa kanyang harapan, tumigas ang kanyang mukha. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang boses ng demonyo ay nagpang-inig sa eardrums ni Wo Xingzi. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao at galit na sumuntok sa ulo ni Xingzi. Naninigas ang ekspresyon ni Wo Xingzi habang nakatitig kay Lin Feng. Dalawang nakamamatay na ilaw ng apoy ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Lin Feng ang panganib, ngunit patuloy siyang sumuntok ng walang pag-aalinlangan. Nakakabaliw. Sabi nung audience nung nakita nila yon. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso. Si Wo Xingzi ay isang malakas na cultivator ng apoy mula sa Fire Shrine, si Lin Feng ay nakipagsapalaran sa pag-atake sa kanya. Pumutok. Galit na sigaw ni Wo Xingzi. Si Wo Xingzi ay napapaligiran ng mga ilaw ng apoy at bumangon sa hangin. Sinundan siya ng sinaunang kaldero, na naging manhid. Mayroon siyang ilang mahalagang kayamanan sa kanyang mga mata. Napansin ni Lin Feng. Umiling si Wo Xingzi, lumalabas ang dugo sa gilid. Pinandilatan niya si Lin Feng. Nakakatakot, nakakagulat na halos sirain ni Lin Feng ang bungo ni Wo Xingzi. Ang kanyang kamao ay hindi umabot sa mukha ni Wo Xingzi, ngunit kung iyon ay, sa lakas ni Lin Feng, ang kanyang ulo ay sisabog na. Napansin mga eksperto.
Gumamit si Jiuling Huang ng Great Imperial Weapon para pigilan ang pag-atake ni Gu Zuantian. Ang iba pang mga labanan ay nagiging mas nakakatakot. Ang malalakas na cultivator ng tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap ay nagtipon-tipon. Iniligtas ni Zhou Rongman si Mara, na muntik nang mapatay. Lahat sila ay kabilang sa iisang grupo ngayon. Gusto silang patayin ng mga tao mula sa shrines. Napakagaling. Ang fire mace ni Wu Xingzi ay naging mga ilaw ng apoy at bumalik sa kanyang katawan. Kasabay nito, muling lumitaw sa kanyang mga kamay ang dalawa pang fire maces. Sila ay tatlong zang ang haba at puno ng apoy. Nakakatakot ang itsura nila. Si Gu Zuantian ay nakasuot na ngayon ng sandata ng hari ng demonyo, mukha siyang demonyong Diyos. Walang makalusot sa kanyang depensa. Nako, ang malalakas na cultivator mula sa shrines ay may napakalakas na Great Imperial Weapons. Lalong kinilig ang mga tao. Gayunpaman, napalibutan ng mga finalist ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ang labanan ay hindi maganda para sa kanila, at walang makakatulong sa kanila. Nakatitig si Jing sa pamilyar na kaldero ni Lin Fang. Gaya ng inaasahan, siya talaga iyon, ngunit sa sandaling iyon, nag-aalala siya kay Lin Fang. Nais niyang maunawaan kung bakit ang 10 shrine ay nagsanib kamay upang labanan ang mga ito. Ano ang nangyari? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ang mga dambana ay may napakahahalagang posisyon sa mundo, ang mga ganitong bagay ay hindi kailanman nangyari maliban kung may mga espesyal na pangyayari. Nais ba nilang apihin ang mga bagong alagad ng Fortune Shrine? Ang walang kapantay na martial god, ng yugto. Kabanata 2214. Labanan sa sinaunang panahon. Hindi lang si Jing ang kinakabahan, lahat ng tao. Bakit? Tanong ni Chu Chunqiu sa sandaling iyon. Nakisama na rin siya sa iba. Nakatitig siya sa mga miyembro ng shrines. Nagmula kami sa iba't ibang lugar ng kontinente. Pumunta kami dito para makiisa sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sinubukan naming mapabuti ang aming mga kondisyon sa pamumuhay, gusto naming sumali sa isang shrine. Ngunit ngayon, bakit mo kami inaatake, ang 10 pinakamahusay na cultivator ng pulong? Tumibok ang lakas ng sky-absorbing ni Chu Chunqiu. Hindi niya inaasahan ito. Paano siya magiging masaya? Lahat ng iba ay naramdaman din. Bakit? Bakit ginagawa ito ng mga shrine sa kanila? Wala sa mga alagad ng mga dambana ang sumagot. Hawak nila ang kanilang Great Imperial Weapons at si Chi ay nagwawalis mula sa kanila. Si Kongming ay patuloy na umaawit ng mga mantra, mga gintong ilaw na sumisikat sa paligid niya. Isang malakwintas ang lumitaw sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na kortina ng liwanag ang lumitaw sa kanyang paligid. Mukha siyang hindi masisira na Buddha. Handa ka na bang lumaban? Mahinahong sabi ni Kongming. Naunawaan ng lahat na hindi ito ang tamang pagkakataon para itanong kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Nais ng mga cultivator ng shrine na katayin sila sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang lumaban. Ang deployment master ay malamig na tumingin sa cauldron na lumulutang sa harap ni Lin Fang. Sa kanya ang kalderong iyon. Hindi magagamit ni Lin Fang ang lahat ng kapangyarihan nito ng lubutan. Noong isa pa siyang Great Deployment Master, napakalakas ng kaldero. Noon, hindi niya akalain na balang araw ay may magnanakaw ng kanyang kaldero at babaguhin ito. Ang mga silweta ay kumikislap. Ang 10 malalakas na cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay hawak ang kanilang Great Imperial Weapons at naghahanda sa pag-atake. Bumaba ang kidlat mula sa langit at binomba ang kurtina ng mga ilaw. Maririnig ang mga basag at pumutok na tunog. Isang pag-atake, at ang liwanag na kurtina ay sumabog. Kung ang mga malalakas na cultivator ng dambana ay naglabas ng Great Imperial Weapons noon, ang 10 malalakas na cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay namatay na. Hindi nila ginawa agad dahil naglalaro lang sila. Bulungan karamihan. Nagkalat ang mas malambing na breakang at snapang sound, at napuno ng nakamamatay na enerhiya ang hangin. Nagiging mapanganib para sa 10 cultivator ng pulong, ang kanilang mga mata ay duguan at ang kanilang mga mukha ay naninigas. Ano ang ginawa nila para gusto silang patayin ng mga shrine? Hindi nila alam na isa sa kanila ang nagpaikot ng Destiny Wheel. Sa kasaysayan ng kontinente, hindi iyon matanggap ng ilang tao sa tuktok ng shrines. Kaya naman, gusto nilang patayin ng mga taong iyon para makasigurado na ang nagpaikot ng Destiny Wheel ay papatayin. Sa totoo lang, lahat ng shrine ay napunta na sa malayo, hindi nila inisip ang pagiging malupit kahit na ang ibig sabihin nito ay pumatay ng mga henyo. Hindi lang isang shrine ang naapektuhan ng Destiny Wheel, kaya kailangan nilang gumawa ng mga hakbang. Sa makatuwid, ang pagkawasak ay ang tanging solusyon. Wala sa kanila ang maanatili. Hindi nila alam kung sino ang naging dahilan ng pag-ikot ng Destiny Wheel, mahuhulaan lang nila na isa sa top 10 cultivator ng meeting ang gumawa nito, at mas malamang na isa sa top 5. Ang isang nakakatakot na malakas na cultivator mula sa Demon Shrine ay mukhang malamig at hiwalay, tulad ng isang hari ng demonyo. Nakatitig siya sa lupa at naisip, noong unang panahon, dahil umiikot ang Destiny Shrine, naging mas malakas ang Fortune Shrine. Ang lahat ng iba pang mga dambana ay nasa panganib, kaya't sila ay nagsanib kamay at isang nakakatakot na labanan ang naganap at nagpayanig sa buong kontinente. Walang nailigtas na lugar. Noon, ang Fortune Shrine ay tuluyang inapi. Pagkatapos noon, ang Fortune Shrine ay nanatiling maingat sa napakahabang panahon.
Hindi na pwedeng mangyari ulit ang ganyan. Natuto ang mga tao sa kasaysayan. Ang nakakatakot na labanan na iyon ay nanatiling simboliko sa maraming makapangyarihang mga alaala ng mga tao. Nangyari iyon noong sinaunang panahon, at pagkatapos noon, humina ang mga dambana, kasama na ang Fortune Shrine. Umiral sila sa loob ng maraming taon, ngunit hindi na ito isang maunlad na panahon para sa kanila. Gayunpaman, maraming taon na ang lumipas at ang mga sinaunang araw ay lumipas na. Nagsimula na ring maging masikat ang mga shrine. Ito ay isang bagong panahon. Ang ilang nakakatakot na cultivator ay tumaas. Gayunpaman, 1,000 taon na ang nakalilipas, ang Destiny Shrine ay umikot muli. Gayunpaman, walang espesyal na nangyari. Tinanong ng mga shrine ang Destiny Shrine tungkol dito, wala silang nakitang kakaiba. Ngayon, makalipas ang 1,000 taon, ang Destiny Shrine ay umikot muli, at ito na naman ang pagkakataon ng Fortune Shrine na ayusin ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa makatuwid, nagpa siya ang Fortune Shrine na gamitin ang Great Destiny Technique. Ang iba pang mga dambana ay hindi makatahimik. Iyon ang dahilan ng labanang ito. Gusto nilang patayin ang 10 pinakamalakas na cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, dahil ayaw na nila ng isang digmaan tulad ng sa malayong nakaraan. Hindi nakalimutan ng mga shrine ang digmaang iyon. Ang mga pinuno ng mga dambana ay mga taong nawalan ng mga magulang, ninuno at guro noong digmaang iyon. Ayaw nilang magsimula ang isa pang digmaan. Bakit umiikot ang Destiny Wheel sa tuwing turn ng Fortune Shrine? Ito ba ay mabuti para sa kanila o masama? Naisip na malakas na cultivator. Noon, bumangon ang Fortune Shrine pagkatapos umikot ang Destiny Shrine. Maraming malalakas na cultivator ang lumabas mula sa Fortune Shrine. Isang bagong maunlad na panahon ang nagsimula para sa kanila. Gayunpaman, nagsimula na ang mga labanan at nawalan din sila ng hindi kapani-paniwalang dami ng malalakas na cultivator. Sa pagkakataong ito, ito ang pangalawang beses na umikot ang Destiny Wheel sa loob ng 1,000 taon. Ano ang ibig sabihin nito? Ching! Isang malinaw at malambing na tunog ang umalangaw habang nabasag ang light curtain ni Kung Ming. Isang nakakatakot na pag-atake ang bumagsak. Maraming tao ang nanginag. Mamamatay nga ba ang 10 pinakamalakas na cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds? Noong una, gusto kitang paglaruan, pero dahil gusto mong magdulot ng sarili mong pagkasira, tutulungan kita. Dapat kanina ko pa ginawa. Malamig na sabi ni Gu Zuantian. Nagsimula siyang maglakad pasulong, pumupuno sa hangin ng mapanirang enerhiya habang humahakbang siya pasulong. Ang kanyang sandata ng demonyo ay nangingibabaw. Hindi. Namutla ang mukha ni Yao Yao. Mukha siyang takot na takot. Nagsimulang tumakbo si Ching Fang pasulong, gusto niyang sumali sa labanan. Feng. Sigaw ni Jing. Nakakabaliw ang babaeng iyon. Mamamatay siya kung sasali siya sa labanan. Ang mga kaaway ay ang pinakamalakas na emperador ng shrines. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumaba mula sa langit at nagpapaliwanag sa lahat. Tumalon palayo ang mga miyembro ng shrines, at napuno ng pangalawang puting sinag ng liwanag ang hangin. Nasaan na siya? Natigilan ng malalakas na cultivator ng mga dambana. Nang lumitaw sila, walang pumihil sa kanila sa pag-atake. Ngayon, ang unang sinag ng liwanag ay inalis ang isang tao. Sa wakas ba ay sasali na ba ang Fortune Shrine? Naisip ng karamihan. Nagulat sila. Tanging ang Fortune Shrine lamang ang makakapagpatigil sa labanan. Inatake ba ng Fortune Shrine? Bakit may kinuha ang shrine? Dumating ba ang mga miyembro ng shrines para umatake dahil sa taong iyon, at hindi dahil sa lahat? Bakit hinayaan ng shrine na habulin siya ng malalakas na cultivator ng ibang shrine? Nang makita ng mga tao na nawawala ang isa sa mga mandirigma, sila ay namangha. May kinuha ang Fortune Shrine at ngayon hinayaan nilang habulin siya ng ibang shrine. Kakaiba iyon. At ang taong kinuha ay Chu Chunkyu. Bakit kinuha ng Fortune Shrine si Chu Chunkyu, at siya lang? May ibig bang sabihin? Nagtataka ng maraming tao. Ang mga disipulo ng mga dambana ay mukhang galit na galit. Ilang sandali bago, 5 tao lang ang nakalaban sa kanila. Lin Feng, Kung Ming, Chu Chunkyu, Zhou Rongman, at ang Deployment Master. Ang iba ay mas mahina. Sa makatuwid, maaring ito ay alinman sa kanila. Tapos na ang pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap. Yung mga nasa top 10, sundan mo ako sa Fortune Shrine. Matatanggap mo ang iyong mga gantimpala sa Fortune Shrine. Sabi ng manghuhuli sa sandaling iyon. Hindi na siya ngumingiti, medyo malamig na. Natigilan ng mga cultivator ng shrine. Ang pinakamalakas na cultivator ng 10 iba pang dambana ay wala na doon, kaya hindi nila napigilan ang manghuhuli na gawin iyon. Hinabol siya ng 10 miyembro ng shrines. Walang nanatili doon. Masyadong mahalaga ang lalaking iyon. Bulong-bulungan ng karamihan. Lumapag ang manghuhuli sa harap ng mga mandirigma, pinalibutan sila ng mga ilaw, at nawala ang siyam. Wala na sila. Ang 10 disipulo ng mga dambana ay namangha ngayon. Lumitaw ang 2 lights beam, na naghatid ng ilan sa pinakamalakas na cultivator ng 2 shrine. Ang 10 cultivator ng mga dambana ay unang hinabol ang isa na kinuha, at pagkatapos ay napagtanto nila na malamang na ginawa iyon ng Fortune Shrine. Malamang. Ang 10 tao na iyon ay posibleng mga kandidato, lalo na ang mga nasa nangungunang 5. Siyempre, ang kinuha ay posibleng kandidato din.
Ang walang kapantay na martial god, yugto. Kabanata 2215, Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Nang dalhin ng manghuhula si Lin Feng at ang iba pa, ang mga tao ay mukhang nalito. Mabilis na umalis ang manghuhula dahil sa ibang mga dambana. Napagtanto nila, ang iba pang mga dambana ay nagkapit-bisig at sa wakas, ang Fortune Shrine ay nagpasya na mag-react at alisin ang pinakamalakas na cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Iyon din ang opisyal na pagtatapos ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ang lahat ay mangyayari sa likod ng mga eksena pagkatapos noon. Ang mga mata ni Duanfang ay kumikislap sa sandaling iyon. Hindi niya rin maintindihan ano ang nangyayari. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay natulala. Naikuyom ni Zetian ang kanyang mga kamao. Ang binata sa kanyang harapan ay ngumiti ng walang pakialam at sinabi, "Kawili-wili." Ang dalawang malalakas na cultivator mula sa dalawang shrine na kalalabas lang, ay muling naglaho. Ang ilang miyembro ng Fortune City ay lumitaw upang ayusin ang mga bagay doon. Dinala nila ang mga nasa top 50 sa Fortune City para maging miyembro. Kasabay nito, ang pinakamataas na daan ay makakapaglakbay din papunta at mula sa panloob na bahagi ng Godly Cloud City ng malaya. Pagkatapos nito, dahan-daang umalis ang mga tao sa platform at bumalik sa normal ang lahat. Ang mga tao mula sa Godly Cloud City ay dahan-dahan ding nagsimulang umalis. Natarante sila at namangha. Tapos na ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Nagkaroon sila ng sensasyon na ang mga bagay ay hindi natapos sa paraang dapat nilang maranasan. Iniisip pa rin nila ang lahat ng magagandang laban. Dahan-dahang umalis ang mga nanonood. Ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City at ang panlabas na bahagi ay muling hinati. Hindi na makita ng mga tao mula sa 12 bayan ng Godly Cloud City kung ano ang nangyayari sa panloob na bahagi ng Godly Cloud City. Tanging ang mga may pahintulot na pumunta sa panloob na bahagi ng Godly Cloud City ang makakakita kung ano ang nangyayari doon, tulad ng nangungunang daang cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Gusto nilang tuklasin ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City at makita kung ano ang hitsura nito, dahil isa itong maalamat na lugar. Sina Hao Qinglin, Lang Ye, Jun Moshi at ang iba pa ay nasa isang lungsod na hindi nila alam. Nakikita nila ang mga celestial na palasyo na lumulutang sa hangin. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang celestial na lungsod na iyon na lumulutang sa hangin ay Fortune City. Namangha ang magkakaibigan. Ang chi dito ay hindi kapani-paniwala. Ang lakas ng kosmiko ay makapal at siksik. Ito ba ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City? Nagtataka ang mga taong nakatingin sa paligid. May mga nakamamanghang gusali sa lahat ng dako na naglalaman ng celestial chi. Ang nangungunang daang cultivator ng pulong ay nagsimulang maglakad-lakad, maraming tao ang nagbubuntong hininga. Napakahiwaga ng mundo. Minsan, dumaraan ang mga tao at kapag nakita sila ay parang nagulat sila, kumikinang ang iba sa kanilang mga mata. Ang mga bagong dating ay pawang mga bagong henyo. Punta tayo sa Fortune City. Sa sandaling iyon, ang nangungunang 50 cultivator ng pulong ay tumungo sa Fortune City. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataan na may kahangahangang chi ang lumitaw sa di kalayuan. Tumiti sila sa mga tao nang dumating sila at sinabi, "Congratulations and welcome to the Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds." Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Nagulat ang mga mandirigma. Ang lugar na ito ay ang Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Sa Fortune City, may mabituing kalangitan sa itaas nang dumating si Lin Feng at ang iba pa kasama ang manghuhula. Nakatayo silang lahat at pinagmamasdan ng mga nakasisilaw na bituin. Sabay silang tumingin ng malapit at napakalayo. Tumingin si Lin Feng sa iba pang mga tao. Ang isa sa kanila ay nawawala. Chu Chunkyu. Siya ay kinuha ng ilang sandali bago sila. Hinabol siya ng malalakas na cultivator ng ibang shrine. Hindi alam ni Lin Feng kung tungkol saan ang lahat. May mga taong nakasuot ng puting damit na dahan-daang lumapit sa kanila. Ang kanilang chi ay halos hindi nakikita, sila ay tumingin sa malayo mula sa makamundong alitan, at ang kanilang antas ng paglilinang ay nakatago. Halatang napakalakas nila. Hindi ka namin dapat hinayaan na dumaan dito, pero pagsubok din iyon para sa iyo. Pupunta ka sa iba't ibang lugar ngayon at pipiliin mo ang iyong landas. Ang sabi ng manghuhula sa kanila. Tumanggo siya sa mga taong nakasuot ng puting damit. Kung Ming, sumama ka sa akin. Sabi ng isa sa kanila kay Kung Ming. Zhou Rongman, sumama ka sa akin. Sabi ng isa pa, ang mga mandirigma ay hindi naiintindihan at nagkaroon ng kanilang mga pagdududa, ngunit sila ay nasa Fortune Shrine ngayon at ang mga tao mula sa Fortune Shrine ay tiyak na mag-aalaga sa kanila. Umalis ang lahat maliban kay Lin Feng. Naiwan siya, nag-iisa kasama ang manghuhula. Lin Feng, sabi ng manghuhula, ngumiti ng malumanay. Guro, magalang na sabi ni Lin Feng. Nagkita silang muli, pagkatapos ng mahabang panahon. Lin Feng, una, binabati kita sa iyong mga nagawa. Dapat marami kang tanong, ngunit ngayon sasabihin ko sa iyo ang ilang napakahalagang bagay. Makinig kang mabuti. Seryosong sabi ng manghuhula. Sige. Sabi ni Lin Feng nang makita niya kung gaano kaseryoso ang hitsura ng manghuhula. Malamang may kinalaman ito sa nangyari kanina. Kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang nangyari sa kontinente noong sinaunang nakaraan.
Ang mga malalakas na cultivator ay maaaring lumikha ng maliliit na mundo kapag naabot nila ang isang tiyak na antas. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, parami ng parami ang mga taong ipinanganak. Sa maliliit na mundo, ganoon din ang nangyari. Kaya ang kontinente ng Siyam na Ulap ay naging napakaliit, at naging bihira pa ang chi. Bilang resulta, ang ilan sa pinakamalakas na cultivator ay nagsimulang lumikha ng mga patakaran. Gusto nila ng pinagisang kontinente. Ngunit ang mga tao ay lumaban para sa kapangyarihan, na kung paano nilikha ang mga dambana. Nagsimula silang lumaban para sa supremacy. Nakinig ng mabuti si Lin Fang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Gaya ng dati niyang iniisip, balang araw ay sasali siya sa isang shrine at malalaman ang tungkol sa mga kwento sa likod ng mga eksena. Sa wakas ay dumating na ang sandaling iyon. Mas matututo siya tungkol sa totoong mundo. Walang nakakaalam kung gaano katagal nakipaglaban ang mga supreme cultivator na iyon. Gayunpaman, matagal na itong tumigil. Noong unang panahon, mayroong 9 na shrine na nagtatag ng kanilang pangangibabaw. The Starlit Sky Shrine, the Time Shrine, the Countless Shrine, the Empty Space Shrine, the Life Shrine, the Fire Shrine, the Ice and Snow Shrine, the Dazzling Gold Shrine, at ang Dambana ng Daigdig. Iyon ang mga orihinal na dambana, kung saan ang Starlit Sky Shrine ay tinatawag na ngayong Fortune Shrine. Ang Countless Shrine ay ang kasalukuyang Buddha Shrine. Matagal nang nawala ang Time Shrine. Ang lahat ng iba pang mga dambana ay lumitaw sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang 9 na shrine ay simboliko dahil pagkatapos ng kanilang pagkakatatag, ang mga sinaunang digmaan at kaguluhan ay tumigil. Kasabay nito, dahil sa kakulangan ng chi, 9 na napakalakas na cultivator ang nagtayo ng 9 na mundo na hinding-hindi magbabago. Ang kontinente ng 9 na ulap. Kontinente ng 9 na ulap. Naisip ni Lin Fang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang kontinente ng 9 na ulap ay nilikha ng malalakas na cultivator. Kaya ang lugar kung nasaan tayo ngayon. Ang tunay, nag-iisa, at orihinal na mundo. Tanong ni Lin Fang. Talaga. Tinatawag itong Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ngayon. Ang mundong ito ay naging simbolo ng sinaunang panahon dahil sa 9 na dambana. Pagkatapos noon, maraming malalakas na cultivator ang bumangon at lumikha ng kanilang sariling mga mundo. Impyerno, ang Supreme Animal World, at iba pa. Ngunit ang mga kasaysayan ng mundong iyon ay hindi kasing tanda ng kasaysayan ng kontinente ng 9 na ulap, at ang mga mundong iyon ay kinokontrol ng ilang individual sa halos lahat ng oras. Halimbawa, ang Hell ay kinokontrol ng Hell Shrine. Ang kontinente ng 9 na ulap ay ang pinakamatandang mundo, at wala itong pinuno. Maraming malalakas na cultivator ang patuloy na umaangat sa kontinente ng 9 na ulap, at pagkatapos ay lumikha din sila ng sarili nilang maliliit na mundo. Tahimik na nakinig si Lin Fang. Kahit na sinabi ng manghuhula na ang kontinente ng 9 na ulap ay walang pinuno, ang mga dambana ang pinakamataas na pinuno doon. Kinokontrol nila ang kontinente ng 9 na ulap. Walang sino man ang nakayanang kontrolin ang mundong ito ng mag-isa. Walang shrine ang nakagawa ng ganap na kontrol sa mundong ito. Sabi ng manghuhula. Pag-angat ng ulo, tumingin siya sa malayo at sinabi. Hanggang ngayon, hindi pa nangyari. Noong umikot ang Destiny Wheel, at lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang cultivator. Kinuha niya ang kontrol sa Fortune Shrine at pinataas ito. Maaari siyang magdulot ng banta sa lahat ng dambana. Kaya naman, noon, lahat ng iba pang dambana ay nagsanib kamay at inatake kami. Ang bawat bahagi ng kontinente ay naapektuhan ng labanan. May 2 pangalan ang digmaang iyon. The Destiny Battle, o Dusk War ng Shrines. Matagal nang natapos ang labanang iyon, at nanatili ang pinakamalakas na dambana. Hamina ang pinakamahinang shrine. Nagsimula ring bumangon ng ilang iba pang makapangyarihang grupo. Ang iba't ibang mga grupo ay palaging nakikipagkompetensya, ngunit hindi pa nagkaroon ng ganoong kalaking digmaan muli. Ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, muling umikot ang Destiny Wheel, at ang lahat ng shrine ay dumating sa Fortune Shrine. Nanginginig si Lin Fang. Ang Destiny Wheel ay umikot at isang nakakatakot na cultivator ang lumitaw, isang malaking digmaan ang nangyari. 1,000 taon na ang nakalilipas, may katulad na nangyari muli. At nagpatuloy ang manghuhula. At ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, ang Destiny Wheel ay umikot muli. Ang puso ni Lin Fang ay tumitibok ng malakas.